Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang article sa Abante at sa Manila Times. Tungkol ito sa rason bakit hindi makakasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa biyahe ni Pangulong Marcos papuntang US July 20, 21 and 22. Okay. So, sa pahayag ni Jose Claire Castro, kaya daw hindi makakasama si First Lady ay meron siyang biyahe, nagbiyahe na nga siya July 17 kahapon. Nagpunta na siya sa Saudi Arabia makipag-banding sa mga OFWs doon. Yun ang dahilan. So, bibisitahin niya ang mga distress OFWs, mga anak na kailangang tulungan, which is good naman. Kasi yan ang trabaho ng First Lady. Katulad ba noon, maalala ko, panahon ng Marcos Sr., napaka-active si forever First Lady Imelda Marcos sa pagtulong. At marami siyang natulungan, kaya kaming mag-asawa, kitang-kita namin yung magandang pagtutulungan ng Marcos Sr. at saka si First Lady Imelda. Talagang tumutulong ang First Lady Imelda panahon niya. So ito, maganda. Tutulong siya sa mga mabanding sa OFWs. Yes. Kagaya ng ginagawa ni BP Sara, nakikipagbanding sa OFWs. Tapos binabatikos na wala daw ginagawa. Ang mga OFWs ang nag-iimbita kay BP Sara yung mga gatherings, yung mga pinupunta ni BP Sara, sariling gastos ng OFWs yung gastos sa event. Si BP Sara naman, sarili niyang gastos, not a single centavo galing sa pera ng taong bayan. Yan, banding. Kaya pabayan niya, banding. So, ibig sabihin, nandun ang First Lady sa Saudi ngayon. Babalik na lang daw siya July 21. Kaya yun ang rason. I don't know kung maniwala kayo. Basta yun ang pahayag ni Jose Claire Castro na for the first time in 3 years, hindi nakasama. Ang tagal na nilang hinintay yan na imbitahan sila ni President Trump para makaharap. Kaya lang nakakapagtaka. Lumabas muna yung medical coroner's report na namatay si late Tantong ko coke overdose. Then mamaya inimbitahan. Nakakapagtaka ito sa column ni Mr. Rigoberto Tiglao sa Manila Times tungkol dito sa nangyari sa Tantoco incident. Sabi niya, real, Mr. Tiglao ito batikang column, basahin ko lang ang kanya. Opinion niya ito. A real national security threat would emerge if US President Donald Trump used this controversy to blackmail Marcos to extract concessions from us. Maybe more bases. Patay kang bata ka ngayon. Siyam, dadagdagan na naman. Sana naman huwag. Nakakatakot. Airports, maybe more bases, airports or seaports for US military use. 4 months from March 8, when Tantoco died, to July 8, when the coroner released its report. It's plenty of time for US intelligence to clear things up and create scenario for blackmail. Grabe namang imagination ni Mr. Tiglao It's notable enough that Marcos was invited to Washington unexpectedly. Ang tagal nang hinintay ito Unexpectedly. In most analyst view,
Again, these are all opinions, analysts' view on July 14, barely awake after the coroner's finding. Nilabas mo na yung findings, no? Coke overdose. After that, invitasyon, punta na kayo dito. Ano yung timing? I hope I am wrong. Ito, analysis lang ito ni Mr. Tiglao. Nasa inyo kung paniwalaan nyo, sinishare ko lang. Kaya lang, may nabasa na akong ganito ring opinion si General De Leon. Isang magaling na Marine General na kasama ko ito. Ganito rin ang sinasabi niya. Baka i-blackmail tayo. I hope I am wrong, sabi ni Mr. Tiglao. For if Trump does indeed have leverage from this Tantoco Lisa episode, he holds Marcos balls, as one retired Army General posted in social media. I don't know kung sino itong Army General, basta ako nabasa ko mga post ni General De Leon, ganito ang sinasabi. Otherwise, we may be headed for yet another political crisis, just to ensure our president is not manipulated by the United States. Okay. So, ano ito? Yung pinaka-latest maliban sa 9 EDCA sites, libre, wala silang bayad. Yung proposal for 2026, may funding na sa US Congress. Plano ng US magpatayo ng ammunition manufacturing plant sa Subic. Dito na sila gagawa ng mga bala o gamit pandigma yung ammunition. Kasi daw, kung magkagera, example lang ito, China will invade Taiwan. Ang US, tutulong yan. So, malaking problema yung logistics, lalo na yung mga ammunition. Galing pa kung saan-saan. Malayo. Kung gagawin nila sa Pilipinas, di yan lapit. Yun, yung mga kinakatakutan natin. Maliban pa sa missile system na na-deploy na, yung Typhoon missile system. Nako, magnets yon ng atake galing sa Russia, China, ano man yung so nakakatakot. Sana naman ilayo tayo sa kapahamakan na ganyan. So good luck sa biyahe ng unang ginang, nasa Saudi na ngayon, at ang biyahe sa ating presidente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is tulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay